Hindi nagustuhan ng SMB ang ginawa ni Cliff Hodge sa kanilang rookie, lalo na nung nalaman nila na itong si Kit Jimenez mawawala na matagal sa kanila dahil sa sobrang lala pala ng ginawa niya kay Kit. Binalita po ng Spin na sinuspindi na po ng PBA ang referee na hindi tumawag ng foul kay Hodge kasi akala nila nagdadrama lang si Kit. Ngayon na paulit-ulit na ring ni-review ng ilang officials ang replay, si Hodge po ay posibleng suspindihin din kapag napatunayan na intentional ang ginawa niya kay Kit. Mga kuis, alam nyo ba na kahit talo ang Ginebra, satisfied umano si Coach Tim sa nilalaro ng Ginebra dahil naadagdag si Maverick sa kanila. Usap-usapan ngayon ng 1 million per month ni Maverick sa kanila. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Napag-usapan na natin ito mga kuis, yung tungkol kay Kit Jimenez sa kung ano ang nangyari sa kanya. May kasunod pa pala itong update. Alam nyo ba na nakita ulit ng officials ang katangahan ng mga referees dahil hindi natawagan ng foul si Cliff Hodge nung nasiko niya si Kit sa mata. Akala nga ng refs na nag-aarte lang si Kit nung nakahiga siya sa floor. Pero nung nalaman ng PBA yung resulta ng scan, abay malala pa lang nangyari. Nagkaroon si Kit ng eye fracture, anak nung. At dahil sa nangyaring to, isa na namang referee ang sinuspinde ng PBA. Nung una, yung refs na nagtrabaho sa Manila Classico ang sinuspinde. Ngayon naman itong referee na hindi tumawag ng foul kay Hodge. Bali yung referee po na pinakamalapit sa play na yon na nakatanggap ng parusa. Hindi naman buong crew ang sinibak. Tingin nyo itong ginawa ni Hodge makatarungan ba? Or ang tamang tanong, sinadya ba ito ni Hodge? Parang ayaw niya yung pagiging aggressive ni Kit kasi lagi nakikipag-agawan si Kit sa kanya. Kaya nairita siguro at siniko. Base sa records ni Hodge, ganun nga siya na player. Kaya marami din ang napipikon sa kanya. At ito pa ha, kapag napatunayan na sinadya talaga ni Hodge, pati siya sususpindihin din ng ilang games. Syempre, sasabihin niya ni Hodge na hindi naman niya sinadya yun kasi pinasa lang naman niyang bola. Bali ang deputy ng bahala dyan. Depende sa resulta, posibleng may fine yan or suspension. Basta't ang alam ko mga kuis, pati si Hodge may parusa dito kasama ng referee na yon. Ano bang nangyayari sa mga referees ng PBA ngayon? Bakit halos nagkasabay-sabay silang lahat? Coincident lang ba yan? Sa ngayon, kasalukuyang kinukuha ng PBA ang panig ni Cliff Hodge. Sa may narinig ako na pinatawag nga raw ito sa opisina ng commissioner kasi pati si Kumin na-alarma na rin ho sa ginawa niya. At pati rin po ang SMB hindi nagustuhan ang ginawa niya. Naniniwala rin ng SMB na sinadya ito kasi kung hindi, bakit ganito kalala yung nangyari kay Kit? Hindi siya yung parang nasiko lang, napasimple kasi tinamaan talaga siya ng sobra. Hati-hati naman ang reaksyon ng mga tao tungkol dito. Kung kayong tatanungin mga koy, sa palagay nyo, sinadya ba ni Hodge ang paniniko niya kay Kit? Or talagang aksidente lang? Kayo nang bahalang humusga. Next update, kahit pala talo ang Ginebra sa Manila Classico, abay masaya naman si Coach Tim sa mga nakita at nasaksihan niya, lalong-lalo na nung nadagdag si Ahan Misi sa kanila. Kung sabagay para sa akin ang galing nga naman ni Maverick sa kanila, ang laki ng tulong niya, lalo na sa crucial baskets, talaga si Ahan Misi ang nagdala. Pakiramdam ko nga parang siya pa yung import. Naisip din ng Ginebra na kung hindi nagpabaya ang Ginebra sa kanila, 25-point lead, at hindi sila nag-relax masyado, siguradong nanalo ang Ginebra nun. Isipin nyo mga kuys, paano nila nagawang makalamang up by 25 points sa Magnolia? Pero yun nga, dahil nagpabaya kaya nahabol at na-pressure sila kasi nasa Magnolia na momentum. Usap-usapan na tuloy sa social media na dahil satisfied naman ang Ginebra sa pinakita niya kaya nabigyan siya ng 1 milyon kada buwan. Depende sa performance niya. Tapos iba yung presyo sa best player of the game, iba din ang presyo para sa best player of the week. Talagang maangas pagdating sa sahuran. Kung sa bagay, kaya namang magbayad ng Ginebra basta't pagbutihin niya lang. Base sa mga highlights ni Ahan Misi, since nung sa Converge pa ito, may laban talaga siya. Isipin nyo na halos nagkaka-average yan ng almost 22 ppg. Parang import yung datingan, kaya alam ko malayo ang mararating ng Ginebra kapag nandyan siya. Kaso parang si Mikey lang to, sobra-sobra ko manghingi. Sabi pa ng ibang netizens kung 1 million na nga kay Ahan Misi, abay siguro naman pati mga franchise players dyan ganun din kasi hindi pwede na si Ahan Misi lang yung may ganung sahuran. Magiging unfair naman yun sa ibang iconic players nila, diba? Well, ganun talaga Ginebra. May legit team pa si Ahan Misi, nakuha pa niya yung kanyang gustong sahod, nadagdagan pa yan. Successful nga yung plano niya, at least mukhang worth it naman siguro konti.